tol, welcome sa pinakaunang vlog natin ngayon, no, sa pagre-repair ng kahit na kung ano-anong bagay. At open din tayo sa iba't ibang pag-uusap o iba't ibang content. Pero sa ngayon, ngayong umaga, magre-repair tayo ng TV. Ito yung brand niya, no? Papakita natin. At ito na ngayon mga tol, ito yung TV. At ito yung brand niya. Kita nyo, Philips, no? Flat screen siya. 21 inches color TV. Ang sabi ng may-ari, no display daw. O sa ating mga technician, ang tawag natin dyan, no power or dead set, no? Sige, i-check natin kung no power nga ba. Plug natin. Switch on natin yung switch, power switch. Wala. Wala talaga. So, mamaya, pagkatapos nating buksan to, tuturuan ko kayo sa mga nagsisimula pa lang, no? Yung step by step procedure sa pag-repair ng isang TV. Or, gaya nito, no? No power. Sige, buksan muna natin mga tol. Pause ko muna. At ito na nga siya mga tol. At ito na nga yun, no, mga tol. Ito yung sa likod ng board niya. Kita natin yung orange lines na yan. Napapalibutan yan. Yan yung power supply natin, no? O primary section kung tatawagin. Power supply, primary section. So, unang gagawin natin ngayon, i-check na muna natin yung AC cord niya. Kung buo pa rin ba yung wire niya. Sige. Pupos ko muna. I-check natin. Tatanggalin natin yung socket niya. So, natanggal ko na yung AC cord socket niya mga tol. Ito yung socket niya. Dalawang linya to. Yung brown tsaka blue. So, i-check muna natin yung linya ng brown. Ito yung plug niya. So, siya nga pala, i-set natin tong multimeter, digital multimeter natin sa resistance na range 200. Naka-buzzer siya mga tol. Check natin. Ayun, tumunog ang buzzer. Narinig nyo ba? Lipat natin sa kabila. Yung blue wire. Bilang linya. Tumunog nga. So, meaning, okay yung AC cord, no? Or power cord niya. Sige. Baka yung switch yung sira. Power switch niya yung sira. Okay mga tol. I-check natin yung power switch niya kung okay pa. Ito yung power switch niya mga tol. Tapos may 6 na pin. Itong dalawang to, nasa ground ito. Itong dalawang to, kung naka switch off mode siya, dapat hindi siya connected. Tsaka itong dalawang to. So mag-switch, pag switch on niya, magkoconnect tong dalawang to at tsaka dalawang to. So, gagamitin na itong pang test. Ganun pa rin yung digital multimeter natin. Tapos naka-switch to 200 range siya. So naka-buzzer pa rin yung tester natin. So i-test natin mga tol. Yan. So naka-switch off siya. So wala. Switch off siya eh. So switch on natin. Okay. Okay. So ibig sabihin buo itong power switch natin mga tol. Sige.
Yung susunod na pyesa nito, so dito tayo galing kanina sa AC cord niya. Ito yung AC cord niya. Tapos sa power switch, switch on natin. Tapos yan, mayroon siya dito. Kasunod yung pyesa, yung fuse. Okay, buo pa ba yung fuse natin? Okay, buo yung fuse natin. So, okay yung fuse. So, ang kasunod ng fuse, patungo siya dito, tapos dito, sa rectifier diode na to. So, ito yung mga unang mga rectifier diode ng power supply natin mga tol. Sa ibang model ng TV o ibang brand, gumagamit sila ng bridge type diode. Pero dito, apat na diode ang ginamit ng TV to. So, i-check natin yung apat. So, unang diode, i-switch muna natin ng diode mode. Yan. So, nag-fluctuate yung reading. Reverse bias. Ayun. Forward. Yun. So, meaning, okay yung diode natin. Pangunang diode natin. Pangalawang diode. Okay, nag-read siya. Reverse bias. Forward. Ayan. So, okay rin yung pangalawang diode niya. Pangatlo, walang reading. Yun, nag-read. So, okay yung pangatlo. Okay. Wala. Sige. Okay yung apat na diode natin, rectifier diode natin mga tol. So, pagkatapos ng mga diode na to, pagkatapos niya dito, susunod na pyesa niya yung filter capacitor natin naman, no? Ngayon, i-check natin yung filter capacitor natin kung oo pa ba, kung hindi ba rin shorted. Sige. Gagamit tayo ng, mas buti pa gumamit tayo ng analog multimeter mga tol. Kukunin ko muna. So, naka-range 100 times 100 tayo mga tol. Yan. Check natin yung capacitor kung shorted ba. Yun, nag-discharge siya. So, ibig sabihin, buo itong capacitor, filter capacitor natin. So, hindi siya shorted mga tol. Pero, mas makabubuti rin na gumamit tayo ng capacitor tester sa pagtitest ng piyesang to. Dito natin malalaman kung buo ba talaga yung capacitor o nagdi-discharge talaga yung capacitor natin. Halimbawa, yung display ng TV natin, gumagalaw yung picture. Pag yun ang problema ng TV natin, minsan ito yung suspect natin. Kapag kadalasan kasi bloated to. Pag nag-bloat ito, hindi na siya nakakapag-charge ng sapat na kuryente na dapat na i-charge niya. Kaya, ayun, abnormal na yung kuryenteng dumadaloy sa pyesa na to. Tsaka kung tatanggalin natin to mga tol, tapos nag-short pa rin siya, meaning to say, may problema dito sa regulator natin. Itong tatlong
pin na to na regulator natin, yung MOSFET niya. Kasi naka-series yung positive pin niya dito sa regulator natin, sa MOSFET natin. So, malalaman din natin minsan kung itong MOSFET natin ay shorted sa pamamagitan ng pag-test natin sa mga pin ng dalawang paa ng filter capacitor natin. Pero may ibang paraan, no, para malaman natin kung may problema ba tong regulator natin. Isang paraan lang yon para matukoy natin agad na shorted itong regulator natin. Sige mga tol, meron pa tayong i-check na mga ibang pyesa dito na nakapalibot dito sa power supply natin. So, popos ko muna. Titignan natin kung meron bang shorted na mga diodes, inner diodes, or mga open o change value na mga resistor. Sige, pause natin. Ayun, welcome back mga tol. Na-check na natin yung nakapalibot na pyesa sa power supply section natin. Wala naman tayong nakitang shorted na inner diode or resistor na open, no? Tsaka hininang na rin natin kanina kasi nakita natin may mga cold salt kanina. Tapos nang switch on ko yung TV, ganoon pa rin, no? Wala pa ring display, dead set pa rin. So, ang susunod natin gagawin ngayon mga tol is i-check natin yung B+ niya, magvo-voltage check tayo. Kung meron bang B+, no? Sige mga tol. So, paano ba natin malalaman kung saan ang B+ ng isang TV? Minsan, naka-indicate lang yung B+ kung hahanapin natin yung isa sa mga pin sa flyback transformer natin. Dito mga tol. So, isa sa mga pin ito ay konektado sa B+ natin. Pero sa tibing to, walang naka-indicate na B+. So, paano natin malalaman yun? Kung hahanapin natin yung secondary filter ng TV natin na nag-value yung capacitor na yon na 160 volts, kadalasan yung paanon nung yung positive pin nun, yun yung B+. Nakakonekta yun sa B+. Okay. So, nang hinanap ko yung 160 volts, 47 UF, nandito siya mga tol. Itong pin na to. Tsaka ito yung negative side niya. Yung pin niya. So, ito yung secondary filter capacitor. So, ito, konektado to patungong dito sa flyback transformer natin. So, ito yung B+ natin. Kikita nyo. So, nakakonekta rin to sa resistor na ito. Ito yung resistor niya. Tapos, paatras ito patungong diode na to. Dalawang diode na to. Yung diode nito, yung MUR420S, papuntang chopper ng transformer. So, mag-voltage check na tayo mga tol. Ngayong nalaman na natin kung nasan yung B+. Ngayon, i-range natin to sa 200 volts DC. Itong multi-digital tester natin. So, naka-plug na siya mga tol. Isi-switch na lang natin. So, tignan niyo yung reading mga tol. Simula tayo dito sa unang paa ng resistor. Switch on natin. So, ayun yung sukat niya mga tol. 137 volts. So, ibig sabihin, may nakukuha tayong voltahe sa power supply natin. So, meaning, okay yung power supply natin. So, simula dito sa resistor, sa other leg niya, yung paa niya, sa kabila,
Iyay. Wala tayong nasusukat. Wala talaga. So, malamang open tong resistor na to. Malamang open talaga. Sige, i-check natin muna mga tol. Titignan natin yung mismong pyesa. So, ito yung pyesa niya mga tol. 2.2 ohms na resistor. 3 watts. I-check natin kung open nga ba. Wala. Wala, open talaga mga tol. So, hanap tayo ng pampalit mga tol. Sige. Okay mga tol. Wala tayong mahanap na 3 watts. Pero may nahanap tayong 10 watts. Okay na rin to. Mas malaki, mas matibay. Sige. Ikakabit muna natin. At ayun na nga mga tol. Nakabit ko na yung 10 watts na resistor sa board. Tignan natin kung nakadaloy na ba yung kuryente. Yung B plus niya. Sige, magbo-voltage check na tayo ulit. Set natin sa 220 volts DC. So, switch on natin mga tol. Ito yung B plus niya. Yun. Umabot ng 128 yung B plus niya. Kanina dito 100, 130, 35. Tapos ang daloy niya 128. Pero normal pa rin yan mga tol. Depende sa TV pa rin. Yung ibang TV, yung ibang model, sumusukat nga ng 133. Gaya ng Daiwo. Depende pa rin yung B+. Yung iba, sumusukat ng mas mababa. Gaya ng Universal Board. Na susukat natin doon. Minsan, 110 volts. Pero ito, normal pa lang na ito na voltahe niya, 129. So, i-check natin yung display niya. Ito na nga yun mga tol, nag-raster na nga. Walang audio kasi tinanggal ko yung socket. Magti-test pa lang kasi tayo. So, ganun lang ang paggawa mga tol. Ang pag-repair ng isang TV. Step by step na paggawa ng TV. Una sa lahat, i-check nyo muna yung AC cord niya. Tapos, kasunod nun, yung power switch niya. Tapos, fuse. Tapos, rectifier diodes niya. Or bridge diode man yan. Nagdedepende sa brand model. Tapos, yung filter capacitor. Tapos, yung regulator. Tapos, kung na-check nyo na okay yung power supply nyo, saka na kayo mag-voltage check. O pwede rin ihinang nyo muna bago mag-voltage check. Baka malay nyo cold sold lang. So, ganun lang ang paraan natin, no? Sa pagre-repair. Sana nakatulong ako sa inyo mga tol. At sana suportahan nyo yung unang vlog natin, no? Kakasimula ko pa lang kasi. Sana suportahan at matulungan nyo rin ako. Sana nakatulong rin. Sige mga tol, maraming salamat.